What's up mga guys? Ito na naman po tayo sa isang bagong topic dito sa Common Grounds. Uli, ako si Kion at itong aking munting mundo sa YouTube. Kaya kung magugustuhan mo ang mga topics dito, please click like and subscribe at pakita rin po ang notification bell para kayo po ay updated sa mga nangyayari dito sa YouTube channel ko. And again, ako po ay isang busy tao. Nagtatrabaho po ako to raise funds for my family, to my well-being. Kaya most of these things are pre-recorded. Kaya kung gusto nyo na sumama, ay lagi po kayong maging updated sa mga nangyayari dito sa Kion's World. Again, ito po ang aking mundo at ito ang pinamagatang Common Ground. So yan, nangyari na nga po ang isang bagay na maaring ilan sa inyo na nanonood dito ay ayaw, o yung iba naman sa inyo ay medyo nagtataka bakit nga ba nangyari ito. This is the impeachment case versus our Vice President VP Sara Duterte. So saan nga ba ito nagsimula? It all began a little while ago. 2022, days after the pandemic, days after most of the things na nangyari sa pandemic ay natapos na, hindi na natin during that time most of the companies na hindi na nagre-require ng vaccine cards, wala na halos naka-face mask, halos wala na ding kalahati na ng mga ospital ay hindi na humihingi ng swab test para makapasok ka sa ospital. So all goods na tayo. But then may nangyari. Our 2022 elections, presidential elections, against mostly 7 or 6 candidates, pero nag-focus sa dalawang panig. BBM and Sara Duterte against Leni Robredo, and nakalimutan ko na kung sino ang vice president niya. Search ko mamaya. But then, yun nga, mas kilala to sa tawag na pula versus pinklawan. And eventually, sino nanalo? Yes, the side of BBM and Sara, which we call Uniteam. At yung kung maalala nyo, ito nga po pala yung team song nila. Bagong Pilipinas! Yan. But then eventually, as early as umupo at nagbigay na ng mga seats sa Congress, sa Senate, at sa mga departments o sa cabinet, unti-unting lumabas kung talaga bang unity mo. Again, uunahan ko na kayo, I'm not taking both sides. I'm not taking sides of those people who is claiming they doing this for the sake of the president, and those na for Sara Duterte. But then let us now tackle, ano nga ba yung nangyari? So nagsimula ito lahat, again, as far as I remember, sa pag open up tungkol sa controversial na confidential funds. So, ano ba ang confidential funds? So, ang confidential funds ay isang uri ng funds or monetary or fiscal policy ng dating gobyerno, kung saan ang mga governments, ang ating government officials ay pwedeng mag-allot ng certain amount of money para sa kanilang mga projects without really saying or asking permission. So, simulan muna natin sa unting background. Ano nga po ba nangyayari? So, to have a fiscal and monetary policy in the Philippines, una, siniset ang agendas, mostly of the Congress and also the executive by the President of the Philippines, which is most of the time ay sinasabi tuwing the Senate with the State of the Nation address, kung saan magfo-focus, saan gusto mag-focus ng ating presidente. But then again, it's not the president's yes to say that, to see kung ano mangyayari, but rather it's the Congress. Congress po ang may sinatawag na power of the purse. So what do this mean? Sila ang magsasabi, sila ang mag-approve ng mga bagay
tungkol sa budget. Yearly to nangyayari, and kasama sa mga yearly na ginagawa po nila ay yung tinatawag natin na Senate hearing about the budget. So dito po unti-unting nagkakagulo na ang lahat. Kasi eventually, yearly naman nangyayari to, but then, yun nga, umapaw to ngayong taon na to, 2024, when VP Sara Duterte was asked by her colleagues about the confidential funds na inulat sa kanya. Saan to napunta? Especially, noong time na Department of Education Secretary pa siya, ay saan napunta yung funds ng kanyang departamento. Especially, nung dumating ang point na may 125 million na in-spend in 11 days. Yan. Kung kayo po ay katulad ko na minimum wage earner, o hindi pa nga minimum wage, minsan below pa nga. Of course, of personal interest, I want to know, saan mapunta yung kaban ng bayan na 125 million? But then, ito ba yung magandang focal point ng discussion? Or ito ba yung dapat na pinagpupukusan ng ating kongreso? Again, our Congress is consisted of our representatives and party list representatives, which is in a sense dapat concern nila kung ano yung ikabubuti natin. Dapat nagfo-focus sila sa mga issues ng taong bayan. Like ngayon, walang tao, bihirang magkaroon ng tao dito sa pamamahay namin dahil nagtatrabaho lahat. But ang laki ng bill namin sa kuryente. Generation charges are very, very high these days. And yes, and also including yung controversial na system loss charge na chinarge sa atin ng Meralco, na which is basically saying bayaran nyo pag may mga sira na nangyayari, pag may kailangan kami i-repair, bayaran nyo. Which is questionable on my part. At marami pang bagay like presyo ng bigas, presyo ng kahit nga presyo ng itlog. Ngayon, kung nandito po kayo sa kung saan ako nakatira, the most viable or yung talagang sulit na mabiling itlog is 10 piso isa. Not to mention yung iba pang mga bagay like mantika, presyo ng gas. Yung issue tungkol sa paano nga ba mapapababa ang pamasahe. Yung mga reklamo ng ating mga jeepney drivers tungkol sa taas ng konsumo ng mga kanilang kailangan bago maibaba yung presyo ng pamasahe dito sa Pilipinas. At mga iba pang infrastructure projects, which is noon recently lang nalaman natin na isa sa mga flagship programs ng Pilipinas, which is isang subway station within Metro Manila, is ginatasan or tinapyasan ng funds para i-allocate sa mga sinasabing unprogram projects, which is weird kasi subway is very, very good kung nakapunta na kayo sa Japan, sa Korea, and also kung nakapunta na kayo sa US and other European countries. Subway stations are very, very important na dahilan kung bakit mababawasan ang congestion or traffic sa ating mga kalsada, which is everything na to ay binabaliwala o pinasanasan tabi ng Kongreso ngayon for the sake of persecuting VP Sara. Pero again, I'm saying, I'm curious also kung saan napunta yung 125 million. I think, kung imamat ko lahat ng mga pinaggastusan ko sa buong buhay ko, siguro wala pang 50 million o wala pang 1 million, wala pang 5 million. Ang lahat-lahat, kasama na yung mga siguro gastos ng baby pa ako, which is the pinakamahal. Dahil yung time na yun, syempre, lampin, diapers, gatas. But then, umabot to sa punto na dito na nag-focus ang buong Kongreso. Marami silang dapat intindihin, dapat silang unahin. Pero mas inuna nilang i-persecute at
parang masasabing crusade. Umamin ka, saan mo dinala yung pera? Which is, yun nga, kasabi kung kayo po ay kritiko ng Kongreso at kritiko po ng inyong mga representatives sa House, you know na corruption is well rampant pagdating sa Kongreso. Meron nga po akong kilala nagsasabi, billions po ang kinukuha ng Kongreso sa pera ng daong bayan at ginagastos para sa sarili nilang kapakanan. And umabot to sa punto na marami pong mga tao ang nadadamay, like marami pong nadadamay katulad ng secretary, isa sa mga chief of staff ni VP Sara, which is si Secretary Attorney Lopez. Tama ba? Attorney Lopez, na dahilan po para eventually magkaroon po ng gulo. Na umauntong po sa isang press con ng ating VP Sara, na which is, I will agree, isa to sa mga pinakapangit na desisyon ng isang Vice President. Ang magmura at gumawa ng isang very very conditional na death threat. Ano yung nakalagay doon? If VP Sara will be killed anytime, meron na siyang kausap na papatay sa House of Representatives Speaker of the House, sa ating First Lady at sa ating President. Which is, nung ako personally nung narinig ko, hindi agad yung sides ko, yung mga sides ang hindi yung mga sides na nagka-clash yung naisip ko, kundi ganito na ba talaga ka-low ang politics sa Philippines? Na nagkakaroon na ng death threats from one of the heads of the states, which is quite of a blunder. Isang malaking pagkakamali sa part ng VP Sara. Dahil doon, actually, nung time na sinabi niya to, underdog na sila na yung favorite ng masa, sila na yun. But then, since gumawa siya ng ganito, they made an opening for those in Congress para gumawa ng move, which is, yun na. The move is to make and file an impeachment for them, for the Vice President, which is nangyari naman noong nakaraang, I think, when the time this is recorded 2 days ago, and kahapon lang din yung second impeachment case, which is pinapakita na ito ay umantong nasa sagad-sagaran. But then in the end of the day, isa po itong labanan ng politika, labanan ng kapangyarihan, labanan tungkol sa future ng Pilipinas. Now going back, isa sa mga bagay na dapat natin maintindihan. All things na to ay nangyayari, at habang ito'y nangyayari, may nangyayaring hindi dapat mangyari. Binanggit ko na kanina, may mga projects ng gobyerno na dapat pondohan for the betterment of our society, pero tinapyasan para ilagay sa so-called unprogrammed projects. Which is, dito papasok po yung nakaraang declaration ng ating butihing Senator Amy Marcos, na in-expose niya na merong mga programs na tinatawag na AKAP, TUPAD, AIX. Actually, noong time ko 4-piece pa lang. Pero, ewan ko kung saan ito nanggaling. Actually, as a person, hindi ako aware dito until na-picture ito sa madalas na mga sinasabi nga mga mall tours or yung mga pagpupunta ng ating mga kongresista at mga iba't ibang representatives sa iba't ibang lugar para mamigay ng 5K, 4K, 3K. Ako personally, hindi ako kumuha niyan. Siguro sa lahat ng programa ng gobyerno na may kinalaman sa ganitong mga sistema, ang pinakinabangan lang ng pamilya ko is 4-piece. Time pa noon ni Gloria or ni Ninoy, kung tama ako. Which is dahil doon nakapag-aral ng maayos yung bunso kong kapatid. Nagkaroon siya ng mga libreng, nagkaroon kami ng enough money para makapag-aral siya ng tuloy-tuloy. Pero most of these things is
kung titignan nyo, para tapyasan nyo ang proyekto like subway is very unimportant. Aanhin namin yung 5,000 or 1,000 na ibibili lang namin ng onting groceries, tapos na. Bigyan nyo kami ng subway. Bigyan nyo kami ng lugar. Bigyan nyo kami ng isang transportation na mas magpapagaang ng buhay namin para hindi na kami 1 hour nasa traffic. O hindi na kami 1 hour na nasa kalsada. Baka punta kami maayos, ligtas, and presko. Ako personally gumagamit po ako ng EDSA Carousel, and it's very convenient. Imagine, hindi EDSA Carousel, isang legit train underground ang magagamit nyo para pumulig pa na ako sa mga lugar sa Maynila. It's very, very convenient. And most of the matter, and one of the thing is, at marami pang mga projects na tinapyasan ng pondo or tinanggalan talaga outright. So may mga vloggers na nagsabi na nito, so pwede nyo po silang mas dahil hindi po ako medyo versed sa mga proyekto ng gobyerno sa ngayon. I'm still updating myself. But then yun nga, imbis na mag-focus sa mga, imbis niya na unahin ang kapakanan ng Pilipino, ano ang ginagawa? AIX. I-persecute si BP Sara. And bago nangyari ang impeachment, nagsalita ng ating butihing presidente, President Bongbong Marcos, na hindi niya ito gusto. It's a waste of time. Again, tingnan natin. To an impeachment, para mangyari ito, siyempre magpo-focus ang Senado at ang Kongreso. Una sa Congress, then pag tapos na sa Congress, sa Senate, it will cost a lot of time. Imagine, kukuryentehan mo sila or isusuplayan nyo sila ng kuryente in the courtroom, in the panel, in the session hall para tignan kung may articles of impeachment ba na mangyayari or papasabay ito o hindi. Then, pupunta to sa Senado. Then the Senate will focus on this. It will take months. Kung nandito po kayo kung natunghayan nyo po yung nangyari kay Chief Justice Renato Corona, it took a long time. Almost past half the year bago ito natapos. And it will cost a lot of money. Babayaran mo ang mga tao mag-aayos ng session hall, kuryente, tubig, then mag-order ka ng pagkain to make these senators okay and not starving sa kanilang daily rounds ng Senate hearings or session hearings. And PBBM wants us to get past that, avoid that. But then nga, ito ang dapat nating maintindihan kasi alam ko maraming mga tao ang nagtuturo kasi na si BBM may kasalanan ito, si BBM lahat ng plano ng BBM. Tandaan natin, our government is not a pyramid. Yes, ang gobyerno po natin ay hindi siya pyramid. Na kung ano yung sino yung nasa tuktok, siya yung susundan ng lahat. But rather, it's 3 pyramids, which is yung mga dulo, nagko-connect, parang ganyan. Let's see. Yan, ito, sabay, nagko-connect sila sa ganyan, sa dulo. Ay, kulang ako ng daliri. Ay, kulang ako ng kamay. So, yan. So, may triangle dito, may triangle dito, may triangle dito, may triangle dito. At ang pangalan ng tatlong triangle na yan is our judiciary, the legislature, and the executive. Well, unang-una muna, pagdating sa impeachment, everything goes to the legislature. Sa legislature or sa ating Congress, which is mas kilala natin bilang sa ating Congress, ang Congress po ang magtitingin. Pag may nagsampang private individual na impeachment complaint, sila po ang magtitingin nito. At so far, 2 na po, as of the moment of this recording, 2 na po ang naipasang impeachment complaint at dadaan na po ito sa Kongreso. Ito po yung problema which is nangyayari ngayon. Nabanggit ko nga po, tinatapyasan ng budget
ng mga projects ng gobyerno for AIX tupad, mga sinasabing unprogrammed programs or whatever they call it, which is nakakabahala kasi nga saan ba napupunta yung AIX? Saan napupunta yung tupad? Yes, sa mga taong kangangailangan, sa mga binibigyan ng pera. But eventually, ilan lang po ba sa percento na napupunta sa Pilipinas, sa ordinaryong Pilipino? Huwag na po tayong maglokohan. Itong mga pera na to, binubulsa po nila most likely. Kaya po marami nagsasabi billions na ninanakaw sa Kongreso dahil yun nga po, sila ang may kapangyarihan na pagdating sa monetary and fiscal policy, which is sila po yung may power of the purse, sila po yung may kakayahan para mag-ordain or mag-assign ng budget sa mga departments ng gobyerno at mag-asikaso kung saan nga ba mapupunta ang kaban ng taong bayan. And the head of this circus is, and again, ang head po ng Senate, ang head po ng Congress po ngayon is walang iba kundi the Speaker of the House, Mr. Congressman Honorable Martin Romualdez. Itong taong ito ang dahilan kung bakit nangyayari ito lahat ngayon. Why? Being the head of the House of the Representative, the Speaker of the House, of course, lahat ng kapangyarihan binanggit ko, the fiscal policy, the power of the purse, kung mag-adjourn or mag-assign ng agenda ng Congress, siya po may kapangyarihan gumawa ng lahat ng yan. Well, and binanggit ko na din po yung powers ng yung tatlong sangay ng gobyerno. They all have one thing in common. They need to be independent, or hindi naman talaga independent, but independent sa kanilang duties, which is ibig sabihin po nun, hindi pwedeng basta-basta makialam ang legislature sa executive at executive sa legislature. At both sides, hindi mo po pwedeng basta-basta pakialaman ng judiciary. So what does that mean? Bagamat nagsabi na po ng sentimento ang ating putihing presidente, PBBM, it's still up to the Congress kung i-pursue nila yon or i-disregard. And most likely, if you seen the painting in the wall, i-disregard nila at disregard nga nila. Nagpasa na ng impeachment complaint at tinitignan nila ito sa Kongreso. Which is, ito yung part ni Martin Romualdez. He has the power to spearhead every monetary policy in the Philippines. And well, dahil dito, siya yung may kapangyarihan mag-assign ng pera. And of course, kung sa kanino ang pera, nasa kanya din ang kapangyarihan, impluensya, syempre lahat ng tao sa Kongreso, sa side sa kanya. Kaya, all of this ay nagsimula dahil kay Martin Romualdez. Pero sadly, sino po ang nasisisi? Our President. Our President can also, as far as he can have powers, is to persuade the Congress by asking politely or discreetly na wag nyo na to ituloy, this is just a waste of time, waste of money. And at the same time, it can only set agendas. Na wag ito ang unahin nyo to. Itong gusto kong unahin nyo. But then again, unless kung gagamitin niya ang kanyang mga executive powers like the executive order and the presidential decree, which is pwede naman magamit, pero again, kaya siya executive is more on the administration of the whole Philippines as a whole. And this legislature is about lawmaking and policy making. Kaya kung magbigay man ng executive order, presidential decree, pwede lang nila itong i-override. Pwede lang i-override to ng Kongreso, or yung sabi nga na baliktarin lang to ng Kongreso, gumawa ng sarili nilang motion or resolution para baliktarin yung executive order or presidential decree, then wala din saysay. Kasi bakit po? The policy making, everything,
the policy and the lawmaking is up to the Congress, which both the Senate and the House of Representatives. Habang ang administrative part of the whole land is up to the executive. Kaya kahit po nakiusap ng ating butihing president, hindi po ito agad-agad nasunod. Or hindi talaga ito masusunod kasi it's up to the Speaker of the House and the rest of the Congress para makita kung ano nga ba ang gusto nilang gawin. And again, ito po lumalabas siya, tunay na corruption in the side of the administration or the side of the ruling majority ngayon. They're all about money, fame, and power. Kasi nga po, magkakaroon ng election next year. And syempre, with the election next year comes campaign, and with campaign, you need funds. And if you need funds, kanino ka ba hihingi ng funding bukod sa pinakamalaking tao sa Kongreso na kaya mag-sway sa Kongreso kung saan niya dadalhin ng pera? Kaya lahat, say kay Martin Romualdez. Ngayon, let's go back to the impeachment complaint. Nagpasa na ang dalawang impeachment complaint at may paparating pa yatang dalawa or tatlo. I don't know, but most likely iko-consolidate ito. I'm not a lawyer. Again, maybe I'm sounding so much in your ears, but hindi po ako eksperto sa law. May pinapanood ako mga vlogs about law and paano ba ako nagpa-process yung lawmaking nito. But then, yun nga, iko-consolidate nila ito one case. Then pag pumasa, the Congress will hear it, every part of it, and then pag narinig na to ng Congress at sinabing it's impeachable, then dadating na po tayo sa hearing part with the Senate as the jury and judges, or judges lang yata, hindi na yata part ng jury, or more on judges na. They will vote for this. And kung iniisip nyo na mananalo si Bibi Sara by smooth majority, you are guessing wrong. Again, tandaan natin, impeachment is not a power of judiciary. It's a power of legislation. It's a power of politics. It's a political act to impeach someone. Meaning, it's a game of numbers. At sa ngayon, as we all see, all the numbers is in favor of Martin Romualdez and the Congress. So, there's no doubt, pagdating sa Congress, kung may isway to up or down, it was go up to the Senate. Ngayon, to the upper house. But ito yung problema. The Senate is very volatile right now. Of course, lahat ng yan, naka-eye na sila sa kanila, lalo na yung late, earlier 12 na nanalo nung senatorial elections nung nakaraan pa. Yung nakaraang senatorial elections, which is I think that is 2018, 20. Yan, yung nakaraang senatorial elections, which is of course, these senators will be testing waters. Kaninong side ba sila dapat umaning? Sa panig ba ng mga gustong mawala si VP Sara o sa part na gustong nandyan si VP Sara? At dahil take note, pag na-impeach at na patunayan na tama yung akusasyon kaysa kaalaban kay VP Sara, it will be all said and done. Hindi po ito pwedeng basta-basta i-override ng Supreme Court dahil ito is a political process. Hindi po nakikialam, majority ng times hindi po nakikialam ang Supreme Court if it's all political, which is pag ito ay tungkol lamang sa agawan ng kapangyarihan. Dahil judiciary natin, again, the Supreme Court is about rule and law. Rule, order, in accordance to the law. Hindi siya pwedeng basta-basta makialam sa political process dahil again, it's just like taking sides. Our Supreme Court needs to be a neutral body. At kung makikialam sila sa isang bagay na political in nature, like the impeachment process, magiging partial sila. Kaya yung mga nagsasabi dyan na pag hindi nakialam ang Supreme Court, bayaran ng Supreme Court, well, inyo na yung claim nyo na yan. Kasi ang Supreme Court need to be an independent body who is very neutral. Hindi pwede makialam ang Supreme Court basta-basta kasi
anything that is political. Bottom line, kung makialam ang Supreme Court sa isang bagay na tungkol lamang sa agawan ng kapangyarihan, maglilitaw na bias ang ating Supreme Court. Kailangan maging ayon lamang ang Supreme Court kung may kinalaman sa batas, sa regulations, sa law. And impeachment process is a political in nature act. Kung naintindihan niyo po ako. So, yun na nga po. So, as a normal person, as a ordinary Pilipino, ano nga ba masasabi ko dito sa mga bagay na to? Please, wag na natin tong patagalin pa, wag na natin tong patulan pa. And we must know who is the enemy is. Marami kasing naglilitawang mga vloggers diyan, mga content creators na nagsasabi na bangag kasi bangag. Again, sinasabi ko sa inyo, impeachment starts and begins and ends with Congress. Hindi po dadaan ng executive. And take note, executive po yung ini-impeach, vice president po natin. Paano? Parang ganito na lang, kung ikaw yung naniniwala dapat ma-impeach si VP Sara, paano ka magtitiwala sa presidente kung na siya kaya niyang pangalagaan ang interest mo kung alam mo executive department branch din yung ini-impeach. Kung may kinalaman siya dito, edi siyempre pagtatanggol niya yung kanyang kasama kasi executive din yun. Kung hindi niya ito paglalaban, he will say that he is weak kasi hindi niya kaya ipaglaban yung kabaro niya kung may kapangyarihan naman pala siya over what's happening today. But it's all about what Martin Romualdez and the Congress and the Congress, especially the lower house, wants to do. They want to take off VP Sara. At again, dito tayo babalik sa sinabi kanina. Unity. This is what happens when you unite for the sake of winning. You make a unity for the sake of you winning the elections. Actually, the writing is on the wall. Two factors or two factions na nag-join or many small factions na nagsama-sama para manalo sa elections, it will cause eventually division. Kasi bakit? May kanya-kanya silang interes. At apparently, ang interes ng mga taong nasa Congress ay taliwas sa gustong mangyari ni VP Sara at most especially taliwas sa gusto nating mangyari. We want that subway. We want infrastructure projects na mag-aayos ng buhay ng Pilipino. Hindi natin kailangan ng tupad, hindi natin kailangan ng AX, hindi natin kailangan ng 4-piece pa, hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan ng pera na igagastusin mo lang mamaya pagkatapos ng programa, tapos na, ubos na. We need lasting and longer lasting policies. And this is what we must demand now. Kung isa ka na sa mga naniniwala ang hindi dapat ma-impeach si VP Sara, iparamdam mo sa mga kongresista mo na hindi ka pabor sa ginawa nila. Huwag ka pumunta pag nagpadala sila ng ayuda niya. O kaya pupunta ka ng ayuda, sabihin mo, Sara. Kasi bakit? Pag hindi si Sara ang nanalo, pag si Sara ay na-impeach at na-impeach with the majority vote, of course, it will come to the additional penalty of not having or perpetual disqualification from office unless makakuha siya ng complete and absolute pardon from the president itself. Which is yun siguro yung pinakauling bagay na kayang gawin ng ating presidente. After ma-impeach ni VP Sara, he will right away present an absolute pardon kay VP Sara, which is sana kung may makikinig na role maker dito, kung sabihin nyo sa mga i-feature nyo to, and then sabihin nyo kung pwede ba na magkaroon ng absolute pardon right away. And I will see, and I will know, it's not in the realm of impossibility na magbigay agad ng absolute pardon si BBM kung sakasakali. But then,
sana po, huwag na natin tong, sana po sa mga taong na politically engaged to this, I'm not really politically engaged in this, I'm just informing myself, pero para sa mga taong nag-inform po dito, your only way to stop the Congress in this impeachment is, yan, para po sa mga nagsasabing people power is the key, kung sakasakali may impeach si VP Sara, please no, hindi to ang sagot. But the best way para matanggal para hindi matuloy ito is to sway the opinion of your congressman. Huwag kayong pumunta ng tupad. Huwag kayong pumunta ng AIX. Huwag kayong umasa sa pera na ibibigay sa inyo ng mga taong ito. And also, to be smart. Kasi in the end of the day, kahit ano pa ang nangyayari ngayon, ang mas importante pa rin sa kanila is, again, kapangyarihan, impluwensya. And with influence comes to the assurance na makukuha nila ang boto nyo. Which is the main point kung bakit tumatapyas sila ng milyon-milyon, libo-libo, bilyon-bilyon sa budget para dito sa mga unprogram ng mga proyektong ito. Kasi nga, gagamitin nila para bilhin ang boto nyo in a legal way. Paano legal way? Ang vote buying, pinalitan nila ng pangalan, Tupad, AIX. Hindi lang to basta pangungurakot lang, kundi binibili din po nila ang inyong mga boto by flooding you with money na hindi naman lagi, siguro, dito sa amin, sa lugar namin, nakakarinig lang ako ng payout ng Tupad once a month, twice a month. Then, pagkatapos nun, wala na. But then, dahil nga na di tayo masilaw sa pera, pinagpapalit natin ang boto natin for thousands of pesos, na which is, nandaan natin, ang boto natin will not just affect you. It will affect you and the generation before you. The generation after you, which means hanggang sa kaupo-apuhan nyo, lahat ng gagawin nyo ngayon, lahat ng desisyon nyo pagdating sa political process, sa pagboto, maapektuhan niya ng mga susunod na henerasyon. Kaya kung makukontento kayo sa Tupad, sa AIX, at hindi nyo ito-take to account na bakit kayo nagpo-focus sa mga gantong bagay, bakit pa impeachment? Pwede namang hintayin nyo na lang ang report ng COA. Bakit kailangan nyo pang mag-impeach? Ba't umanto kayo sa ganyan? I know many vloggers will explain it better than me. I'm just an upstart vlogger. I'm just an upstart content creator dito sa YouTube. Pero makikita natin, ang kulit talaga ng mga politikon natin sa ngayon. Dahil namimigay lang sila ng pera kasi at kailangan natin ipaliwanag sa kanya na hindi ito ang gusto natin. Gusto natin ng lasting influence na makakatapos na ating kahirapan. O at least mas-smooth out ang ating kahirapan. Na hindi naman tayo lagi na lang mahirap, kundi maayos naman ang pamumuhay ng bawat Pilipino. At that when our vote counts. Una, para sa mga taong naniniwala na hindi dapat ma-impeach si VP Sara at mag-focus ang Kongreso, dapat nilang pag-focusan. Una, huwag kayong umattend ng Tupad. Kung attend man kayo, para lang manggulo, para lang magsabi ng Sara. Pag nakita nila na mas maraming sympathizers for Sara, they will not continue this. They will let 6 years go, the next 3 years go. Which is mas maganda. Actually, so far, hindi pa nagagawa ng administration na to ng maayos ang gusto nilang gawin. Kasi bakit? Ang daming intriga, ang daming politika. As far as I know, wala pa ako narinig na major projects. 3 years na ang Congress na to, 3 years na rin ang administration na to. Pero hindi pa rin ako nakakarinig na wala pa rin ako nababalita ang major breakthrough na administration to. Bakit? Nagpo-focus kasi sila sa agawan sa kapangyarihan. Kasi kung titingnan niyo po, wala pa silang napipisil na mga tagapagmana politically. Bukod kay VP Sara, bukod sa siguro sa mga dating tumakbo ka na nakaraan, which is si Lenny. Kaya, nag-aaway sila ngayon kasi they need to predict they need to gain hold
para madiktahan nila kung sino ang mga susunod na magiging presidente, sino ang mga susunod na magiging political powers in the next couple of years. Ibigay natin sa kanila yung reaction natin na hindi dapat dito kayo nagpo-focus. Dapat nagpo-focus kayo sa amin. Dapat nagpo-focus kayo ayusin ang buhay namin dahil kami nagbayad ng buwis para sa sweldo ninyo. Para sa magagandang aircon na lugar na ginagamit nyo. Dapat ganun po sana tayo. Hindi lang basta puro bangag. Hindi lang basta puro sisihan kung sino ang may problema. Kasi in the end of the day, binoto po natin sila. Kaya dapat kung may held accountable man sila, unang-una muna sa atin. Ano ba nagawa nila for us? Tignan nyo. Subway. Ang ganda-gandang project na baliwala. Same Diyos. Huwag natin ibigay ang boto natin kung sa tingin natin hindi natin gusto ang ginagawa nila. At dapat talagang hindi natin ibigay ang boto natin kasi hindi sila nagpo-focus sa trabaho. Kung i-search nyo, ano ang job description ng Congress? Mamigay ng tupad, mamigay ng ayos, magbigay ng abuloy, magbigay ng tama, abuloy. I will rather call it abuloy than ayuda. Kasi bakit? Unti-unti nilang pinapatay yung hope natin, naaayos pang buhay natin. At pinapalitan nila ng something temporary like, ito, 500 do. Condolence, hindi naaayos ang buhay mo. Kami binoto mo. Mas gusto namin ng ganyan kayo para dumepende kayo sa akin para lagi nyo kayo may isip para iboto. So, yun lang. So, sana may natutunan po kayo tungkol sa impeachment process. So far, ang impeachment process so far ngayon is at the recording of this video is natanggap na nila yung dalawa at may parating pa. Most likely, magiging combined case na lang yan. At para sa mga taong ayaw nito mangyari, again, i-deny nyo ang boto nyo. Huwag kayo pumunta sa mga patupad-tupad nila. They will know na ayaw nyo nito. So, yun lang. Tapos na ang video na to. So, alis na. Layas.